Kabanata 381. Saang daan tayo pupunta? Tumingin si Severin sa harapan at tinanong si Larry. Habang sinusubukang pigilan ang nabigla niyang puso, itinuro ni Larry ang kanan. Sa kanan, hindi sila kasing bilis mo dahil kailangan nilang magmaneho sa kalsada. Mula rito ay diretso tayo sa burol na iyon. May lawa sa harap ng burol. Ang kanilang mansyon ay nasa tabi lamang ng lawa. Pagkatapos noon, nahirapan pa siyang pakalmihan ang kanyang puso. Batay sa bilis ni Severin, tiyak na naabot niya ang antas na iyon. Ang antas na lampas sa malalim na master. Isang mansyon malapit sa lawa ang nabuksan. Dinala ng dalawang lalaki si Diane sa mansyon at inihatid sa kinaroroonan nina Rufus at Manuel. Mr. Rufus, narito ang babaeng hiniling mo. Iniulat ng isa sa mga lalaking naka-formal suit. Napatingin si Rufus kay Diane na mukhang galit at tumango. Good, very good. Haha, don't worry. I'm going to reward you too heftily after we go back. Salamat, Mr. Rufus. Patuloy na hinahawakan ng dalawang lalaki si Diane sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga kamay sa likod niya. Rufus Chavez, ikaw ba? Ang kulit mo. Anong gusto mo sa akin? Binigyan ni Diane si Rufus ng isang mabangis na titig gamit ang kanyang masasamang mata. Sa oras na iyon, napansin niyang maraming bodyguard ang nakatayo sa paligid at nakapalibot sa mansyon. Lahat sila ay mga piling mandirigma na inupahan ng mga Chavez. Ano ang gusto ko? Ngumisi si Rufus at naglakad papunta kay Diane. He then used his finger to raise Diane's chin and said, "What do I want? You seriously don't know what I want. I like you so much. I have been pursuing you but you have never gave a damn about me." At sinaktan pa ako ng walang kwentang asawa mo. Pero gets ko na, kung hindi ko makuha ang puso mo, baka makuha ko muna ang katawan mo. Huminto siya at nagpatuloy sa pagpapahayag ng kanyang nakakahiyang pag-iisip, kung tutusin, dapat man lang ay may makuha ako sa iyo, di ba? Haha, baliw ka. Nagmura si Diane at tumingin kay Manuel na kanina pa tahimik. Mr. Manuel, ikaw ang pinuno ng isang pangalawang tier na upper class na pamilya. Bakit mo hinahayaan ang anak mo na gumawa ng kasuklam-suklam na bagay? Bakit mo pinahihintulutan ang iyong anak na gumawa ng ganitong kataksilan na krimen? Dahil nanatiling tahimik si Manuel, nagpatuloy si Diane, Mr. Manuel, palayain mo na ako ngayon ng iyong anak at maaari tayong magkunwaring hindi nangyayari ito. Kung hindi, maaari kang magpaalam sa iyong pamilya. Tumayo si Manuel at tumawa. Haha, talaga, Diane, do you really think this is a good time to threaten me? I really have no idea what you're thinking of. Totoo na ang pamilya mo ay isang second-tier upper class na pamilya. At may pagkakaiba ang pamilya ko at ang pamilya mo. Pero huwag mong kalimutan ang tungkol dito. General Manager ako ng Shanahan Corporation. Kung may nangyari man sa akin, hindi kayo papakawalan ng pamilya ko ng madali. Isipin mo ang mga pagkalugi na mararanasan mo. Sa puntong ito, huminto sandali si Diane bago nagpatuloy sa pagsasalita. At saka, ang asawa ko ay may mabuting pakikitungo sa Draco Hall at matalik na kaibigan ni Miss Sheila. Kung maglakas loob kang gumawa ng kahit ano sa akin, maaga o huli, hahanapin at sisirain kanila at ang iyong pamilya. Haha, natakot ako pagkatapos kong marinig yun. Tumawa ng masama si Manuel pagkarinig nun. Pero sa tingin mo ba hindi ko naiisip ang mga sinabi mo bago kita dinala dito? Sayang, sobra kang gusto ng anak ko. Marami na kaming ginawang plano bago ka kidnapin dito ngayon. Ang malalaman lang nila ay dinala ka namin dito. Hindi nila malalaman kung sino ang may kagagawan nito. Sa tingin mo ba ay patuloy ka nilang hahanapin kapag wala silang impormasyon tungkol sa lokasyon mo pagkalipas ng maraming taon? Histeryosong tumawa si Manuel. Mayroon kaming isang lihim na daanan dito, at sa dulo ay sekreto. Ang daanan ay isang basement. Ikukulong ka namin sa loob. Maaaring pumunta ang aking anak upang hanapin ka kapag siya ay malaya at naging ina ka na ng kanyang anak. Diane, hinding-hindi ito ang gusto kong gawin. Ikaw at ang asawa mo ang nagpilit sa akin na lumabas sa planong ito.
Bakit mas pipiliin mong makasama ang walang hiya na nasa kulungan noon at hindi ako, isang rich kid? Sabi sa akin ng ama ko, kung hindi ako kumilos ng buong tapang at malupit, walang sino man ang magbibigay ng masama sa akin. Kaya naman, sabi ni Rufus. Rufus Chavez, ikaw, hindi ko alam na ganito ka pala na klaseng tao. Galit na nagngangalit ang mga ngipin ni Dayan. Batay sa sitwasyong ito, alam niyang magiging mahirap ang daan para makatakas siya. Gayunpaman, hindi siya isang hangal na tao. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, hindi ka ba natatakot na mahuli ng bodyguard ko ang dalawang lalaking ipinadala ninyo para makuha ang atensyon niya? Baka aminin nila kung sino ang utak kapag natanggap na nila ang pagpapahirap. Kumaluskos ng masama si Manuel. Ang dalawang lalaking iyon ay nagdurusa sa isang nakamamatay na karamdaman. Tinanggap ko sila lalo na para dito dahil wala na silang maraming oras sa mundong ito. Binigyan ko sila ng pera upang ang kanilang pamilya ay magkaroon ng isang mas mahusay na buhay. Ang kailangan lang nilang gawin ay akitin ang iyong bodyguard mula sa iyo. Kapag nahuli sila ng iyong mga bodyguard, magpapakamatay sila. Bang! Gumawa ng pistol gesture si Rufus gamit ang kanyang kamay. That's how they die. They never worked as our bodyguards. Sa tingin mo ba makakahanap ang mga tao mo ng anumang impormasyon na may kaugnayan sa amin mula sa kanila? Pinaalis na rin namin ang pamilya nila sa ibang bansa. Haha! Nasiyahan si Manuel sa kanyang sarili. Ano sa tingin mo? Matalino ba ako? Ako ang nag-ayos ng lahat. Sige, kayong dalawa. Let go of Miss Dayan. She's a smart woman and knows she's not going to escape. She's going to be my wife from now on. My woman. Remember to treat her with respect when she's being captivated here. Naiintindihan niyo ba? Nag-isip sandali si Rufus at hiniling sa dalawang lalaki na bitawan ang kamay ni Dayan. Rufus, sa tingin mo ba sulit ito? You have my body but never my heart. I will hate you and hate you forever. Do you still think this is a good decision? Isang hakbang pasulong si Dayan at galit na tumingin kay Rufus. Haha, oo, sulit ito. Ang tanging ginawa ni Rufus ay tumawa ng malakas matapos marinig iyon. We can slowly build our relationship. I will come to find you, take care of you, eat and drink with you, and enjoy what men and women likes to do most. I believe as time pass, you will fall in love with me. Ano ba ang sinasabi niyan? Love grows over time. I believe that's going to happen to us. Tama, di ba nagkaanak muna kayo ni Severin bago kayong dalawa? Tumango si Manuel at sinabing, Miss Dayan, alam kong hindi ganoon kagwapo ang anak ko. Pero masasanay ka at malalaman mong hindi siya ganoon kalala. Darating din ang pag-ibig kapag mas matagal mo siyang kasama at magkaka-baby. Don't worry, we're going to treat you nicely if you behave. Bullshit. Pinabilis ng galit ang dugo ni Dayan. Dinuraan niya si Rufus. Sa panaginip mo. Bitch. Isang hakbang pasulong ang dalawang bodyguard at gustong turuan ng leksyon si Dayan. Gayunpaman, itinaas ni Rufus ang kanyang kamay at sinabing, tumigil ka. Pagtigil ng mga bodyguard ay pinawi niya ang kanyang pagkadismaya at ngumiti na parang pervert. Ito ang laway ng asawa ko. I don't think it's dirty. Ginamit pa niya ang dila niya para dilaan ang labi niya na para bang sarap na sarap. Hehe, not bad. Ang sarap ng laway niya. Hindi nakaimik si Dayan. Nakatingin pa lang sa kanya ay naiinis na si Dayan. Tumingin siya sa kaliwat kanan at handang tumakas. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ng dalawang bodyguard at mabilis na pinandilatan siya ng ibang mga bodyguard. Miss Dayan, stop fighting. Walang kwenta, sabi ni Manuel. Halika, huwag mong pilitin ang aking mga tauhan ng kahit ano sa iyo. Halika, sundan mo ako sa basement. Biglang isang malakas na kalabog ang tumunog. Sinipa ang pinto. Pumasok sina Severin at Larry. Ano, Severin? Dad, paano niya tayo nahanap? Nang makita ni Rufus si Severin, natakot siya kaya nanginginig ang boses. Matapos siyang bugbugin ni Severin ng maraming beses, nagkaroon siya ng phobia sa tuwing nakikita niya si Severin.
Not to mention, kinidnap na nila si Diane this time. Walang nakakaalam kung ano ang gagawin sa kanya ni Severin sa pagkakataong ito. Mr. Larry, bakit kayo nandito? Nakakatakot ang mukha ni Manuel nang makitang kasama ni Larry si Severin. Katulad ng kanyang anak, na puno ng takot ang kanyang puso. Kung narito si Larry, ibig sabihin, isang segundo lang ay makakarating na ang mga miyembro ng Draco Hall. Sa panahong iyon, sila ay mapapahamak. Severin, tatakbo na sana si Diane kay Severin nang makita niya ito. Mabilis na kumilos ang isang bodyguard at hinawakan si Diane. Fuck off! Pinitik ni Severin ang kanyang daliri. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan at galit. Isang flash ng liwanag ang lumitaw at tumama sa dibdib ng bodyguard. Pakiramdam ng bodyguard ay parang tinamaan ng bala ang kanyang dibdib at umaagos ang dugo mula sa kanyang dibdib. Bumaba siya para tingnan at bumagsak na namatay sa sahig. Ah! Sigaw ni Diane sa takot at tuluyang tumakbo kay Severin. Diane, don't worry. Walang aalis ng buhay sa lugar na ito. Pupunta ang mga Chavez na mawala mula sa Brookborn simula ngayon. Wala sa kanila ang makakatakas dito. Sabi ni Severin na may malupit na mukha at niyakap si Diane sa kanyang mga bisig. Pero, kung sa bagay, maraming bodyguard sa mansion. Malamang wala pang 20. Hindi inaasahan ni Rufus at Manuel na makikita ni Severin at Larry ang lugar na ito. Nakapagtataka nga si Severin at Larry ay dumating kaagad pagkatapos nilang kinidnap si Diane dito. Nag-alinlangan ang lahat kung nakita na ni Severin na mangyayari ito. Kung hindi, ito ay walang kabuluhan kung bakit mabilis na nahanap ni Severin at Larry ang lugar na ito. Dad, ano ang dapat nating gawin? Ano ang dapat nating gawin? We're doomed. Si Rufus ay hindi na siya ang kahangahangang tao ngayon. Masyadong nakakatakot ang mga mata ni Severin at alam niyang hindi nagbibiro si Severin sa pagkakataong ito. Wala nang iba, kayo lang dalawa, kumunot ang noo ni Manuel. 18 sila dito sa mansyon. Higit sa lahat, 3 sa kanyang mga tauhan ang mga tagapag-alaga ng kanilang pamilya. Lahat sila ay malalim na mga master. Kahit na level 1 pa lang sila, na malalim na master, sila ay hindi matalo, lalo na sa mga normal na tao. What's wrong? Kulang ba kaming dalawa? Kumunot ang noo ni Larry at kinuyam ng mahigpit ang kamao. Haha, silang dalawa lang talaga, huwag kayong matakot sa kanila. Hindi nila tayo matatalo, lumaban kayo. Natuwa si Manuel nang malaman na sina Severin at Larry lang iyon. Agad niyang utos sa mga bodyguard niya. Patayin sila. Mabilis silang sinugod ng mga bodyguard. Diane, hintayin mo ako. Papatayin ko ang mga batang ito. Binitawan ni Severin si Diane at sinugod ang mga bodyguard na iyon. Bam, bam, bam. Si Larry ay isang malakas na manlalaban. Isang suntok lang ang kinailangan niya para mapatay ang isang bodyguard. Sa loob ng ilang sandali, nakapatay na siya ng hindi bababa sa 7 o 8 bodyguard. Nang lumingon siya, pinatay ni Severin ang lahat ng iba pa kasama ang 3 tagapag-alaga. Nagkalat ang mga bangkay sa sahig. Ano, nagkamali kami. Patawarin mo kami. Ang nangyari ilang segundo lang ang nakalipas ay nagpasindek kay Manuel. Lumuhad siya sa sahig at humingi ng awa kina Severin at Larry. Miss Diane, pakiusap ko. Patawarin mo kami. Pakiusap ni Rufus kay Diane. Napatingin sa kanya si Diane at naalala ang pagiging mayabang niya noon. Siya ay palaging isang malambot na tao. Hinuyam niya ang kanyang kamao, sinabi niya, kung alam mo lang naaabot sa ganito, hindi ka na dapat kumilos ng ganito. Binalaan na kita noong kinidnap mo ako, pero nakinig ka ba sa akin? Bakit ngayon ka lang nagmamakaawa sa akin kung alam mong matatapos na ang buhay mo? Nagpatuloy si Diane nang makita niyang pareho si Rufus at Manuel na napaluha. Mga luha ng buwaya yan. Huwad at hindi sinsero. Pagkatapos nito, tumanggi siyang masaksihan ng brutal na eksena at nag-walk out. Severin, Mr. Larry, maghihintay ako sa labas. Huwag, Miss Diane, nakikiusap ako sa iyo. Matagal na tayong magkakilala. Ang sumunod ay si Rufus at si Manuel ay sumisigaw ng awa at tulong.
Rufus Chavez, I've forgiven you every time you made trouble to me and I never thought about taking your life. Then you did this. Kidnapping my wife. Don't you know you're the one who brings this to yourself? Napabuntong hininga si Severin at ipinatong ang kamay sa ulo ni Rufus. Lumuwa si Rufus ng isang subo ng dugo at nahulog ng patay. Habang tinitingnan ni Manuel ang bangkay ng kanyang anak, sa wakas ay napagtanto niya ang kanyang ginawa. Umiyak siya, "Anak ko, ako ang may gawa nito sa'yo. Inispoil kita ng sobra." Katulad ni Rufus, pinalo ni Severin si Manuel sa ulo para wakasan ang buhay ni Manuel. Pagkatapos nun, tumayo siya at sinabi kay Larry, "Linisin ang lugar na ito at sirain ang mga Chavez. Huwag hayaan ang sinuman sa kanila na umalis. Paalisan ang iba ngunit hindi ang Chavez. Hayaan ang mga katulong at mga bantay na umalis kung handa silang sumuko. At magpadala ng isang tao na kunin ang kanilang negosyo at mga ari-arian. Supreme Leader, that's going to be a huge thing because they are a second-tier upper-class family. If we just take over like this, I don't think Brookborn Mansion is going to be happy with this." Larry expressed his concern and frowned. Ngumisi si Severin, "Huwag kang mag-alala, kukunin mo lang muna. Kung hindi sila masaya dito at hanapin ang problema mo, hilingin mo sa kanila na pumunta at harapin ako. Ipapaliwanag ko sa kanila." Tumango si Larry at tumingin sa labas ng mansyon at kay Severin. Nang maglaon, tiningnan niya si Manuel at ang mga bangkay ng iba pa at nananangis. "Mr. Manuel, ang tanga mo. Sa tingin mo, bakit ka makakaligtas sa pagtawid sa kanya? Bakit ka naghukay ng sarili mong libingan?" Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 385. Nang makaalis si Severin sa mansyon, dumidilim na ang langit. Napatingin siya kay Dayan na tahimik na nakatingin sa lawa. Lumapit siya at pinulupot ang mga kamay sa baywang ni Dayan. "Dayan, kumusta ang pakiramdam mo? Natakot ka ba?" Ngumiti ng mahina si Dayan. "Mabuti na lang at nakarating kayo ni Mr. Larry sa tamang oras. Kung hindi magiging madali para sa iyo na mahanap ako kung makulong ako." Pagkatapos noon, isang tanong ang pumasok sa isip niya. She asked, "Oh, paano ka nakarating dito? Hindi ko nakita ang sasakyan mo nang lumabas ako. At paano mo nalaman na si Rufus ang kumidnap sa akin?" Lumingon si Severin at natuklasang may ilang sasakyan na nakaparada sa labas. Nag-isip siya ng ilang dahilan para sagutin ang mga tanong na iyon. "Nako, si Mr. Larry ang naghatid sa akin dito. Si Mr. Blade at ang iba pa ay pupunta dito. Sinabi sa akin ni Abigail na ikaw ay kinidnap at hiniling ko sa kanila na tingnan ang mga security camera sa paligid ng lugar na iyon. Pagkatapos ay natuklasan namin na kayo ay patungo dito. Pinag-isipan ko ito at napagtanto na ang tanging mga taong nasaktan ko ay si Edward, Rufus o ang iba pang impormasyon sa aking kamay." Lumingon si Dayan para harapin si Severin. Napangiti siya. "Napakatalino mo. Alam kong magiging ligtas ako sa piling mo." Bahagya niyang inangat ang ulo niya at pumikit. Halata naman kung ano ang gusto niya. Nakita ito ni Severin at natuwa siya. Agad naman itong lumapit at binigyan siya ng halik. Pareho silang nalunod sa mapagmahal na emosyon na nakalimutan nilang nasa mansyon pa rin si Larry. Nang papalabas na si Larry sa mansyon ay nakita niyang naghahalikan sila. Puno ng kahihiyan, napaatras siya ng ilang hakbang at tumayo sa pintuan, at alam niyang baka maistorbo niya si Severin at ang kanyang asawa. Makalipas ang 2 minuto, sunod-sunod na dumating ang ilang sasakyan at inistorbo sina Severin at Dayan. Nandito na si Mr. Blade at ang iba pa. Nang marinig ang tunog ng makina ng sasakyan, talagang nag-aatubili si Severin na paalisan si Dayan. Napaatras si Dayan ng 2 hakbang. Pulang-pula ang mukha niya. Napansin niya ang pagtibok ng kanyang puso. Dumating dito si Blade kasama ang mga miyembro mula sa Draco Hall at si Abigail. Nag-drive din sila. Nandito ang sasakyan ni Severin at Dayan. "Mr. Severin, kumusta na? Ayos lang ba ang asawa mo?" Tanong ni Blade pagkarating niya. Tumango si Severin.
She's fine. Wala na ang mga Chavez. I have told everything Mr. Larry what to do. It's getting late. Take care of this place. I'm going to head back with my wife now. Sure thing. Tiyak na takot siya. Pinakamabuting magpahinga siya nang hindi bababa sa 2 araw sa bahay. Ngumiti si Blade. Lumapit si Abigail at humingi ng tawad. I'm sorry, ma'am. Masyado akong naging pabaya at nahulog sa bitag nila. Ngumiti ng mahina si Diane. It's alright. You have done your best. You didn't know they were so sneaky. Pupunta rin sana si Lily para sunduin ako pero tumanggi ako. If you both off around, then they won't have this chance. Salamat sa iyong pag-unawa at pagpapatawad. Magiging mas maingat kami sa hinaharap. Nagsulot si Abigail. Abigail, can you drive Diane car? She's coming with me. I'm worried she's still shocked kaya hindi siya makapag-drive ngayon. Sabi ni Severin. Oo, sir. Tumango si Abigail. Ipinasa sa kanya ni Diane ang susi ng kanyang sasakyan. Magmaneho ng ligtas, Mr. Severin. Si Larry, Blade, at ang iba pa ay nakatingin sa pag-alis ni Severin at Diane sa lugar. Pagkatapos nito, inutusan ni Larry ang mga miyembro ng Draco Hall na ayusin ang mga bangkay sa mansyon. Samantala, nagpadala rin siya ng mga tao sa mga Chavez para patayin sila at kinuha ang kanilang mga negosyo at mga ari-arian. Nang maibigay na niya ang lahat ng mga tagubilin, natutuwa si Larry, iyan ang ating Supreme Leader. Talagang napakalakas niya. Mayroon kaming malakas na suporta sa hinaharap. Boss, alam mo ba kung anong level ang Supreme Leader natin? Mas huli pa kami nakarating dito kaysa sa kanya kahit nagda-drive kami. Madami pa akong nasagasaan na red lights. Nang tuluyan na akong makalabas ng city, I was driving at the fastest that I can. Napahanga si Blade. Siguro nalampasan na niya ang Profound Master. Pero may makakaabot ba talaga sa ganoong level? Sa ilalim ng umaasang mga mata ni Blade, tumango si Larry. Oo, sigurado ako na nandoon siya. Nagawa niyang salakayin ang kanyang kalaban ng espiritual na enerhiya sa pamamagitan ng pagpitik ng daliri. Agad na napatay ang kanyang kalaban. Hinding-hindi yun magagawa ng isang malalim na master. Ano, talaga siya, hindi katakatakang ipapasa sa kanya ng matandang Supreme Leader ang Draco Deus Temple. Nagulat si Blade. Napangiti si Larry. Ang matandang kataas-taasang pinuno ay ang kanyang guro kaya't ang mansanas ay hindi nahuhulog ng malayo sa puno. Hindi ko lang inaasahan na siya ay napakalakas sa gayong murang edad. Sa isang talento na tulad niya, ang langit ay ang hangganan. Pinag-isipan ito ni Blade at sinabing, oo, napakalakas niya talaga. Pero ano ang iisipin ng Brookborn Mansion kapag nalaman nilang nawasak natin ang mga Chavez? Ano ang gagawin nila sa atin? Ibig sabihin sinubukan lang nila tayong pahinain at heto tayo, sinisira ang isang mataas na klaseng pamilya. Hindi napigilan ni Larry at mapait na napangiti. Yes, I'm speechless too, pero sila ang nangbubuli sa Supreme Leader natin at kumidnap sa asawa ng Supreme Leader natin. Sila yung naghukay ng sarili nilang libingan. He continued, sinabi na sa akin ni Supreme Leader. Kung may mangyari, sabihin lang natin sa Brookborn Mansion to settle it with him. He only asked me to take over Chavez business and assets. Let's see what sort of arrangement he had once we do that. Tumango si Blade. Hulaan ko. Ibang-iba ang negosyo nila sa dati nating ginagawa. Magiging sakit sa ulo kapag pumalit tayo. Diane, tinakot ba kita noong nakita mong pumapatay ako ng napakaraming tao? Habang nagmamaneho si Severin pauwi, tumingin siya kay Diane at nagtanong. Ngumiti ng mahina si Diane. Bakit naman ako matatakot? I'm actually mesmerized by how heroic you. Huminto siya at ipinahayag ang kanyang paghanga. Narinig ko ang ilang mga tao ay may kakayahang magsanay sa isang espesyal na paraan upang maging napakalakas. Sa palagay ko isa ka sa mga taong iyon. Wala akong ideya na ikaw ay kamangha-mangha. Sayang, wala akong alam. Kung hindi, kaya ko rin maging makapangyarihan kaya may kapangyarihan akong ipagtanggol ang sarili ko.
Inilahad ni Severin ang kanyang kamay para hawakan ang kamay ni Diane at seryosong sinabi, "Huwag kang mag-alala. Narinig kong maraming kayamanan sa mundong ito. May ilan na maaaring magpabago sa iyong pangangatawan at hayaan ang mga hindi makapagsanay na magkaroon ng kakayahang angkinan ang katawan para sanayin. Magsisikap akong makuha ito para sa iyo. Talaga, magiging kahanga-hanga kung mahahanap mo ito." Napangiti si Diane. "Pero sa tingin ko, malaki ang magagastos nito. Baka hindi mo ito mabili ng pera." "Hindi ko alam pero naalala ko ang sinabi sa akin ng matandang wako noon." Ngumiti ng mapait si Severin. "Magsisikap ako dahil alam kong may maliit na pagkakataon." Pagkatapos noon, may naalala siya at nagtanong, "Natutulog ka na noong bumalik ako kagabi?" Sa tingin mo ba matutulog tayong magkasama ngayong gabi?" Namula si Diane sa narinig. Tumingin siya sa kabilang side at mahinang sumagot, "Oo." "Ay, oo." Tuwang-tuwa si Severin na makuha ang pag-aproba ni Diane. "Kumalma ka, dahan-dahan lang sa pagmamaneho." Inilibot ni Diane ang kanyang mga mata. "Say, medyo busy ako lately. Bakit hindi tayo kumain sa labas mamaya? Ang tagal na nating hindi kumakain sa labas." "Walang problema." Ngumiti si Severin. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa bahay. Nanay." Nang bumalik sina Severin at Diane sa bahay, masayang tumakbo si Celine sa kanila papasok kay Diane na mga bisig. Binuhat siya ni Diane at hinalikan sa pisngi. "Naging mabuting babae ka ba ngayon?" "Yes, Mom. Dinala ako ni tatay sa amusement park kaninang umaga. Sobrang saya." Inosenteng sabi ni Celine. "Ang galing." Labis ang kasiyahan ni Diane nang makitang bumubuti na ang relasyon ni Celine at Severin. Mukhang tama ang pinili niya at sulit ang kanyang pagtitiyaga. Lalo na pagkatapos ng nangyari ngayon. Alam niyang maaasahan niya si Severin na protektahan siya at hindi pangkaraniwang tao si Severin. Unti-unti na niyang ipinagkatiwala ang sarili sa kanya at tinanggap siya. Nay, sabi ni Diane, "Lalabas tayo para maghapunan." Ngumiti si Severin at nagpaalam kay Judith at Maurice. "Haha, ang galing. Paano ang pizza? Ang tagal na nating hindi nakakain ng pizza." Tumawa si Maurice at nagmungkahi. Tiningnan ni Judith ang asawa. "Tignan mo lang ang mukha mo. Ganun ka ba talaga karami na kumain ng pizza?" Dapat si Diane ang magdedesisyon kung ano ang kakainin. Narinig iyon ni Diane at napangiti. "Dad, Mom, let's have pizza. Ang tagal ko nang hindi nakakain yan. I'm craving for it too." Narinig mo ba? Si Diane gusto din kumain ng pizza. Masayang sabi ni Maurice. Pagkatapos noon, masayang lumabas ang Foylet para kunin ang kanilang pizza. Kasabay nito ang pag-uwi ni Edward na mukhang nanlumo at nanlumo. Namutla ang mukha niya. Not to mention, medyo lasing din siya. "Edward, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naglasing?" Tanong ni Dominic nang makitang nakauwi na si Edward. Si Dominic din ang padre de pamilya. Ngumiti ng mapait si Edward. "Dad, tapos na tayo." "Tapos na? Anong ibig mong sabihin?" Tumibok ng malakas ang puso ni Dominic at natakot siya sa kanyang narinig. "Masisira tayo." Ngumiti ulit ng mapait si Edward. "Nang e-terminate ni Diane ang kontrata sa ating kumpanya kaninang umaga, alam kong may mali. Bakit nila tatanggalin ang kontrata sa atin kapag kumikita talaga ang proyekto? Ngayon alam ko na dapat ay nalaman niya ang tungkol dito bago tayo." "Edward, ano bang sinasabi mo? Bakit tayo malulugi?" Nalungkot ang mukha ni Dominic. Naniwala siya sa kanyang anak at sa kanyang kakayahan. All this while, hinayaan niya si Edward na mamahala sa negosyo ng pamilya. Kaya, hindi niya inaasahan na maririnig ito mula kay Edward. Ipinaliwanag ni Edward, "Dad, ang Zalancos, ang Longhorns, at ang Brookborn Mansion ay nagsasama-sama para pagtulungan tayo." Tumigil sila sa pakikipagtulungan sa atin at nagdaragdag ng insulto sa pinsala. "Hinihiling ng ating mga supplier na bayaran sila ngayon. Wala tayong sapat na pera." Pakiramdam ni Dominic ay parang tinamaan siya ng kulog. Napatulala siya. Ito ay isang bihirang sitwasyon. Hindi normal para sa mga negosyong iyon na gawin ito kahit na pinanggakoan sila ng ilang benepisyo bilang kapalit. "Kailan mo sinaktan ang mga taong ito?"
Bakit mo sinaktan ang mga Ballard, Zelangkos, at ang mga Longhorn? Sa wakas, tinanong ni Dominic ang tanong na iyon habang nakatitig sa anak. Naniniwala siyang hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay ang mga pamilyang iyon kung hindi sila masasaktan ng kanyang anak. Natigilan din si Edward. Dad, hindi ko maintindihan at hindi ko alam kung paano ko sila nasaktan. Natakot ako sa sarili ko ngayong gabi nang malaman ko ito. Agad akong nagdala ng mga regalo at sinubukang bisitahin sila. Ngunit tumanggi silang makita ako. Kung gayon may nasaktan ka baka makailan. Hindi nakaimik si Dominic. Hindi lang niya maisip kung bakit nangyari ito. Kung magpapatuloy ito, babagsak ang kanilang negosyo. Hindi pa banggitin, kailangan nilang magdeklara ng bangkaroto kung wala silang sapat na cash flow. Maaari silang maging mahirap magdamag. Hindi nagtagal, pinalawak pa lang nila ang kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga bagong pabrika at pagbubukas ng mga bagong retail shop. Paano sila makakaligtas dito? Nag-isip ng malalim si Edward at nakakuha ng sagot sa tanong na iyon. Dad, isa lang naman ang na-offend ko lately, si Severin. Asawa ni Diane. Maliban sa kanya, wala talaga akong na-offend na iba. Imposible yan. Malakas kaya ang koneksyon niya sa mga pamilyang iyon na handa silang tulungan siya. Muli, napatulala si Dominic. Napaisip siya at sinabing, halika. Tara na at humingi tayo ng tawad sa kanya ngayon. Baka mapatawad kanya at may pag-asa pa para sa pamilya natin. Umiling si Edward. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. At saka, baka hindi siya yon. Tsaka, malinaw na nilinaw ng mga Shanahan ang kanilang mga sarili nang i-terminate nila ang kanilang kontrata sa atin. Nagdadala lang tayo ng insulto sa ating sarili kapag nagpakita tayo sa kanilang pintuan. Buntong hininga. Kung gayon, kunin natin ang ating pera at mahahalagang bagay at umalis dito bago pa dumating ang ating mga pinagkakautangan para hanapin tayo. Baka makabalik tayo kung pupunta tayo sa ibang lugar dala ang pera. Mungkahi ni Dominic ng malalim. Umalis. Dad, hindi ko matatanggap ito. Umiling si Edward at nahirapang tanggapin ang mga pangyayari. Paanong ang batang master ng Horsfield ay kailangang tumakas balang araw? Hindi ko gets kung ano ang napakahusay tungkol kay Diane Shanahan. Nasisiraan ka na ng bait dahil sa isang babaeng nanay na. Tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang pamilya natin. Tayo na at tumakas. Tapos hanggat may buhay, may pag-asa. Kinagat ni Dominic ang kanyang ngipin at hinila si Edward pabalik ng bahay. Di nagtagal, nag-impake ang kanilang pamilya at pinaalis ang kanilang mga mamahaling sasakyan palabas ng lungsod kasama ang ilan sa kanilang mga tagapaglingkod at maraming pera, mga gintong bar, at mahahalagang bagay. Diane, ang ganda-ganda mo. Kasalukuyang nakaupo si Severin sa kama at nakatingin kay Diane na katatapos lang mag-shower. Nakasuot siya ng sexing pantulog at lumabas ng banyo. Napalunok ng laway si Severin. Severin, gusto mo ba? Kinagat ni Diane ang sexing mapupulang labi at nahihiyang nagtanong na may malarosas na pisngi. Of course I do, pero nag-aalala ako na hindi mo ito kaya. Mabilis na tumibok ang puso ni Severin habang nakatingin sa mahiyaing mukha ni Diane. Hinubad ni Diane ang kanyang sexing pantulog sa pamamagitan ng paghila nito sa gilid ng kanyang mga balikat. Agad na bumagsak sa sahig ang itim na sexy nightgown. Diane, ang ganda mo. Ang maputi at pinong balat ni Diane ang nagpaalab kay Severin. Tumayo siya at mabilis na pumunta para bitbitin siya sa kama. Matapos makabalik sa loob ng maraming araw, sa wakas ay binitawan ni Diane ang kanyang bantay at tinanggap siya ngayon. Kinabahan siya nang yakapin siya ni Severin. Niyakap niya ito ng mahigpit at mahinang sinabi, "Be gentle with me. Huwag kang mag-alala, talagang gagawin ko." Bahagyang ngumiti si Severin at bumagsak sa kama. Para kang isang bote ng alak na nararapat na maglaan ng oras upang tamasahin at tikman ito. Sabi niya, "Grabe ka." Namula si Diane at tumingin sa kabilang side. Gamit ang pagkakataong iyon, hinalikan ni Severin ang kanyang leeg. Sa lalong madaling panahon, ang silid ay puno ng romantikong ambience. Malalim na ang umaga kinabukasan ng magising si Severin. Natutulog pa rin si Diane sa tabi niya.
Hinalikan siya nito at ginising. Nagmulat ng mata si Dayan at ngumiti ng matamis. Napakasama mo kagabi. 2 beses nating ginawa iyon at pagod na pagod ako ngayon kaya hindi na ako makatayo. Napahiya ito kay Severin. Well, napakaganda ng asawa ko. I had a wonderful time last night and cannot help myself from doing it one more time. Actually, I'm even thinking of giving it another go again. Gulat na sabi ni Dayan at kinakabahan. Hindi. Umaga na ngayon at kailangan kong bumangon kaagad. Sa tingin ko wala naman masyadong gagawin sa kumpanya ngayon. Sa bahay na lang ako magpahinga. Makakasama ko rin si Celine. Okay, babangon na rin ako. Tiningnan ni Severin ang oras. 10:00 na ng umaga. Bumangon siya sa kama. Nakatulala kay Dayan ang 6-pack sa kanyang tiyan. Hoy, ikaw, I can't tell you're so muscular when you have your shirt. Nagulat ako nang makita ang katawan mo na wala ang sando mo. Paano na? Gusto mo ba ang katawan ko? Ngumiti ng matamis si Severin. Naalala niya noong unang beses na nagbond ang kanilang mga katawan ay lasing siya at wala nang maalala kinabukasan. Bagamat halos 4 na taong gulang na si Celine, kagabi talaga ang unang gabing ganap na nagbonding ang kanilang katawan at nagkadikit. Hindi sigurado si Severin kung ang pagiging isang taong nagsanay sa mga espesyal na pamamaraan ang dahilan para kumilos siya at magkaroon ng lakas ng isang hayop. Siya ay tumatagal ng higit sa 1 oras bawat oras at 2 beses nila itong ginawa kagabi. Kaya naman pagod na pagod si Dayan ngayong gabi. Saglit na nagpatuloy sa pagtulog si Dayan bago siya nagkaroon ng lakas para bumangon sa kama. Bago siya bumaba, nagpalit siya ng isang set ng casual attire. Pagkatapos ng almusal, inilabas ng mag-asawa si Celine. Kabanata 390, kasabay nito, ito ay isang impyerno na sitwasyon sa Laos. Galit na ikinuyom ni Trevor ang kamao. Damn it! Damn it! Tumakas ang Horsfield kagabi. Hindi nila tayo binayaran. Ano ang gagawin natin dyan? Ang Laos ay may halos $100 milyong sa kabuuang mga ari-arian ngayon. Isang kahangahangang tagumpay para sa isang pamilya ng negosyo. Kailangan nilang pasalamatan ang Horsfields dahil nakuha nila ang perang iyon mula sa Horsfields sa pagiging original equipment manufacturer nila. Ngayong umalis na ang Horsfields sa syudad, ano ang gagawin ng mga Laos? Ang pinakamahalaga, ang Horsfield ay may utang sa Laos ng malaking halaga ng pera. Dad, anong nangyari? Bakit biglang umalis ang Horsfield sa lungsod? Nakakabigla rin ang balita kay Easton. Hindi sapat ang kanyang cash flow dahil kailangan niyang bayaran ang bayad sa pagkuha ng mga asasin. Noong una, nakagan ang loob nitong malaman na ito na ang takdang petsa ng pagbabayad ng Horsfield sa kanyang pamilya at kukuha siya ng pera noon. Gayunpaman, ang Horsfield ay talagang umalis sa lungsod kagabi. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang pamilya ay bababa din kasama ang Horsfield? Para sa ilang kadahilanan, sinundan ng mga Langhorne, Zelanco, at Ballard ang Horsfield. Maraming mga supplier na napakalapit sa mga Zelanco at Ballard ang nagwakas din ng kanilang mga kontrata sa Horsfield. Nabangkarote ang Horsfields at umalis sila sa lungsod kagabi. Kinagat ni Trevor ang kanyang mga ngipin. Bigla siyang may naisip at sinabing, Easton, ano ang dapat nating gawin? Kakayanin ba nating bayaran ang pasweldo gamit ang perang mayroon tayo ngayon? Kung hindi, kailangan nating umalis sa lungsod din. Habang pababa si Lucy, narinig niya ang usapan nila at nabigla siya. Masama ang mood niya nitong mga nakaraang araw dahil pakiramdam niya ay balo siya dahil hindi pa naayos ang katawan ni Easton. Nang marinig ang balitang ito, labis itong nakagalit sa kanya. Siya dashed over. What? We're in a situation where we need to leave the city. Dad, are we really broke? Biglang tumingin si Trevor kay Lucy na may galit na mga mata. It's all your fault. You're a jinx. Kung hindi dahil sa iyo, hinding-hindi kami mapupunta sa ganitong sitwasyon. Pakiramdam ni Lucy ay inosente. Dad, what do you mean? Why are you blaming me? Kayo naman ang nagpapatakbo ng kumpanya. Paano nyo ako masisisi? What the hell do you know?
Simula nang kasama mo si Ethan, hindi na nagkaroon ng kapayapaan at katahimikan ang pamilya namin. Lalo na noong bumalik si Severin dito. Paulit-ulit na tina-target ang pamilya namin. Parang ang mga pamilyang iyon ang habol sa Horsfield pero talagang hinahabol din nila tayo. Sabi ni Trevor. Severin, dapat siya dad, siya ang may gawa nito. Matapos mag-isip, naikuyom ng mahigpit ni Ethan ang kanyang kamao. Yung anak ng tinapa, magsasama ako ng ilang lalaki at papatayin ko siya. Pagkatapos noon, umungol ang galit sa kanyang isipan habang paalis na siya. Gayunpaman, iniabot ni Trevor ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang anak, at sinampal ito sa mukha. Hinawakan ni Ethan ang kanyang mukha at tumingin sa kanyang ama na may tulalang ekspresyon. Dad, bakit mo ako sinampal? Galit na tumitig si Trevor. Ethan, sa tingin mo ba ay hindi ko alam na lihim kang kumukuha ng pera sa kumpanya? Kung hindi mo ginawa iyon, at least mayroon pa tayong pera para mabuhay sandali. Tingnan mo ang ginawa mo. Ngayong umalis na ang Horsfield, wala na tayong pera sa atin. Kasalanan mo ang lahat. Huminto siya at nagpatuloy. Narinig ko na nag-uusap kayo ni Lucy tungkol sa pagkuha ng assassin. Kinuha mo ba ang perang iyon para kunin ang assassin? Napansin kong napakalapit ni Severin kay Mr. Henry nang dumating siya para manggulo sa huling pagkakataon. Sinabi ko sa iyo na itigil mo na ang paghabol sa kanya at sipsipin mo na lang ito. Pero hindi mo ako pinakinggan. Tingnan mo ang ginawa mo sa atin ngayon. Hinawakan ni Ethan ang mukha niya at namula ang mga mata habang nakatingin kay Trevor. Dad, he broke my finger. Malibang maghiganti ako para sa sarili ko. And there's something you don't know. He did something and I lost my manhood. Why can't I take my revenge? I swear that I will not rest until he's dead.